Welcome back to my channel. Our topic for today will just be very short and ito kasi very urgent matter to eh. Kasi masyado nang talamak yung online scams and ang daming nabibiktima. Like yung mga fake emails, fake text messages na kunyari hinihingi yung OTP mo, yun pala hinahack na yung account mo. Yung mga fake job offers, yung fake recovery, lalo na yung task scam. Itong task scam, ito, madalas to sa Viber mo marireceive eh, yung mga opportunity na kumita ng mga extra. So, familiar ka ba dito sa mga text messages na to or ito sa mga messages sa Viber? So, in this video, isi-share ko sa inyo paano nyo malalaman na scam yan or phishing email lang ba yan. So, in this video, bibigyan ko lang kayo ng mga compilation ng mga videos ko din uploaded doon sa aking Facebook page. And tapusin nyo tong video kasi yung last na i-discuss natin is paano mo malalaman kung na-leak yung iyong email address, personal information, contact number. So, bago ko i-share yung mga videos, basic muna tayo, ano ba tong task scam? So, para may idea kayo, yung task scam kasi, may magme-message sa'yo, o-offeran ka ng extra income. So, racket. Nakikita ka daw ng ganitong halaga. Basta, halimbawa, ang bibigay sa yung task sa umpisa, magla-like ka lang ng mga post or ng mga pages or isi-share mo. Then, sa umpisa, syempre, maliit muna yung iyong kita, like 100 pesos, tapos lalaki ng lalaki. And paano ka dyan may scam? Ang ginagawa kasi dyan sa task scam, ang sasabihin, mag-deposit ka sa account na to ng 1,000 pesos kasi papaikot daw nila yan para magkaroon ng interest, tapos ibabalik sa'yo doble in just 10 minutes. So, syempre ikaw, mag-deposit ka ng 1K, then babalik nga sa'yo. Sige, sabihin natin bumalik sa'yo 1,500. Another task, and of course, mas enticing. Sasabihin na triple your money in just 10 minutes. O halimbawa, sabihin natin nag-deposit ka sa kanilang 5K. Ngayon, after 10 minutes, magtataka ka bakit hindi bumabalik yung pera mo and yung income, yung supposed income mo. Sasabihin nila, pwedeng may technical problem, pwedeng sabihin nila na na-reach na nila yung limit sa online transfer. So, syempre, para nandun ka lang sa kanilang hook, sasabihin yan, deposit 10K for you to be able to immediately withdraw 20,000 pesos. Ayan. So, ikaw naman, deposit ka ng 10K. Magtataka ka, ba't hindi bumabalik yung 20K? Hindi sa'yo na-i-deposit. So, actually, marami na akong kaibigan at kakilala na nabiktima niyan. And that's why I publish my book. Pero dito sa video na to, hindi ko na yan ibibenta o hindi ko yan i-offer. Ang goal ko dito is to spread awareness. So ano naman tong next? Itong fake recovery. Fake recovery scam. Ang mangyayari dyan, titingin ka ngayon sa Facebook pages. Alin dyan yung nagre-recover ng mga na-scam daw. Halimbawa, kaka-scam mo lang dito sa task scam na sinasabi ko. So, syempre, gusto mong mabawi yung pera mo. So, may mag-o-offer sa'yo na marirecover daw nila yung iyong pera. Pero, bayad ka muna. Ngayon, magtataka ka, kung kaya nilang ma-recover daw yung pera na na-scam sa'yo, bakit sila magpapabayad? Hindi ba dapat i-recover muna nila yung pera, then pagka na-recover na nila, doon nila ikaltas yung kanilang fee. So, based on my survey, based on my research, based on my consultation with mga tech experts, wala talagang legit na recovery. O isa pang talamak na pang-i-scam, yung phishing email. So, I'll share with you later yung mga videos na mayroong phishing email. Pero basically, ang phishing email, halimbawa, magpapanggap yung scammer na taga-bangko siya. So, halimbawa lang ang ginamit niyang username is BPI. BPI. Pero magtataka ka, doon sa email niya, hindi talaga siya BPI, kundi other names. Halimbawa, juandelacruz.com.ph. Pero yung username niya nakalagay BPI. So, doon pa lang, magtaka ka na. Kasi dyan sa phishing email, may fake login dyan eh. Kumbaga, yung login pala na yan is
kukunin nila yung iyong login credentials para sila yung maka-access sa online account mo. Tapos, ang gagawin nila, either i-reset nila yung password mo or makuha talaga nila yung password mo kasi nga, nag-click ka doon sa fake na login details or login button. Tapos, syempre, itatype mo doon yung password mo. Makikita na nila, malalaman na nila. So, ito na, isi-share ko na yung mga videos. Tapusin nyo hanggang dulo para maging aware kayo sa mga online or modern day scams. Kamuntikan na ako may scam with this phishing email. And it really appeared legit. Kasi nga support at rocket.ph pa yung email eh. And ito yung link kung saan supposedly doon daw ako mag-verify ng information para magkaroon ako ng pro badge. So pag click ko, ito ang hinihingi yung credit card or yung account information. Tapos after mo nyan, hihingin magkano yung balanse daw ng bank account mo. Diyan pa lang nagsuspecha na ako eh. And ang mas matindi pa dito sa phishing email na to is nasa notifications ng rocket.ph. So ayan o, ayan yung malicious link. Rocket.ph siya. So after my further research sa mismong rocket.ph website din, yan o, nakikita nyo naman kung ano yung kiniklik ko. Si rocket.ph meron na ding warning sa mga rocketeers. So yan, buti na lang tininan ko yan. Otherwise isa ako sa mga mai-scam. Mabuti na lang din at alam ko kung anong itsura ng isang phishing email. I actually discussed it in my book. So kung ako sa inyo, bilhin na rin kayo ng libro ko. To protect yourself and to avoid getting I received this email from BDO Online daw. Meron daw login attempt coming from Tarlac. But when I check the email address, bakit ito yung email address? So just a reminder, we should always be alert. Basahin natin lagi yung mga emails and text messages. For example, coming from GCash, BDO, BPI, spreading scam awareness. So ano nangyari nung klinik ko tong block devices? So dito ka mapupunta. Kailangan mo daw i-key in itong username and password. But ako, I did not input my username and password kasi alam ko naman I need to verify. So you guys do the same thing for your safety and security.